Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, grabe no, kulay berde po ang ating mundo ngayon mga lodi. Halos lahat is 2-digit positive no. Mga idol halos lahat, B-Chain, ETC, SHIB, 'di ba? Dogecoin. Oh, Bonk, grabe yung Bonk 26% no. Pero ang pinakamataas dito is IMX at syempre ang nag-lead niyan isang Ethereum mga lodi. Syempre alt season na ba ngayon mga idol? Pero sa akin sa tingin ko is hindi pa po no. Sa akin hindi pa. Sa tingin ko may kakamitin pa yung Bitcoin. May isa pang pump si Bitcoin. Si BTC para sa akin no. Pwede siyang lumipad pa ng mga 100 plus or sabi nga ni Brad Garlinghouse 200 eh. Pero malay natin umabot nga ng 200. Parang mahirap na kasing tignan sa 200 sa tingin ko mga nasa 150, 160 lang eh. Ganun yung sa akin no. Kung magto-200 pa siya, mag-2x pa siya kung nasan siya ngayon. So grabe yun. Mga idol, pag nangyari yun, imagine kung gaano kinangat ng mga altcoins noon. Tapos pag bumaba yung dominance ng Bitcoin, lilipat na lahat no sa altcoins, di mas lilipad ulit. Grabe yun. Grabe yun pag nangyari yun. Kaya sa tingin ko hindi pa alt season ngayon. Meron pang isang buga na gagawin si BTC bago tayo mag-alt season, mga idol. Ayun yung sa tingin ko lang no? So, pero ngayon, good day, good news, good day tayo. At mamaya, meron tayong importanteng news na dapat malaman ng lahat, lalo na yung mga magpa-profit sa mga susunod na panahon. No? Meron kasi ako nabasa sa Facebook, so gusto ko lang hingin yung inyong mga opinion doon, no? Oh, yung Trump pala 13%. So ayan, magi-start na tayo mga idol. At papakita ko muna sa inyo yung chart natin ng XRP. So ang XRP natin, etong bull plug natin na ginuhit natin, na break niya na, no? Hindi ko alam kung break na talaga to o sa week natin titingnan to, mukhang wala pa. No? Etong break na to, kung sakaling etong resistance na to is mabasag niya, for sure ako taabot yan dito sa $3, no? Pero kung mauntog siya dyan, kasi pwede kasing basagin niya to ng ganito yung itsura eh, mga idol. Kunyari, binasag niya, ay, nagalaw ko, wait lang. Kunyari, binasag niya to, pak, pwede pa siyang lumipad dyan, tapos bumaba ulit dito, gumanyang ganyan, no? Siyempre, hindi niya na, sa akin, ito na yung pinaka-support niya eh, itong guhit natin na to. And then, bago siya lumipad ulit doon, no? Pwedeng ganun yung mangyari, mga idol, no? Pwede rin naman isang diretso lang, bahagin niya lang yung $3. Pwede rin, pero sa tingin ko hindi ganun eh. No? So hintayin natin, sana mabasag niya na to, tuloy-tuloy niya na, no? Mga idol. At syempre yung ating yung ating trade, mga lodi, andyan pa siya. Ayan, no? Oh, so 10,187 profit tayo. Mga lodi, hintay lang natin yung ano niyan. Oh, hanggang sa naabot, mga idol. So sana nga matuloy-tuloy niya nang iangat yan at bumalik na siya sa $3 mahigit, mga idol. So sana ganun. Oh, ito na. Mag-news na tayo, unahin na natin to, mga idol, no? So ito, dahil nga syempre na maalam na po yung ating Santo Papa, nagkaroon ng voting dito sa Polymarket na kung sino yung susunod na pwedeng successor ni Pope Francis. So, dito, si Luis Antonio Tagle, mga idol, is 25%, no? At yung kalaban niya, kasi dito nung una, naunahan niya pa eh, nasa, ano pa siya eh, 37 dito. Mukhang dumami yung bumoboto, mga idol, no? Kasi dito medyo lumamang siya kay Pietro Parolin, pero ngayon medyo bumalik naman, napunta ulit kay Pietro Parolin. So kung titignan natin dito sa Polymarket, si Pietro Parolin ang boto niya is 29% at si Luis Antonio Tagle yung sa atin is 25%. At tama yung sinabi dito, no? Sabi dito, if elected, Cardinal Tagle would be the first Filipino Pope in history. Talagang siya yan, mga lodi. Hindi ko alam kung first Asian o first Filipino or first Asian na magiging Santo Papa. Imagine, mga idol, Pilipino yung Santo Papa, no? Sa tingin niyo, papayag kaya sila, no?
Sa tingin ko naman, wala naman sigurong halong politika dito. Ewan ko lang ha. Kasi dito sa mga comment dito, maraming ayaw, maraming oo, maraming gusto. Jollibee for everyone. No, everyone gets lumpia daw. Oh. Aren't there any popes from India? Oh, so ganun daw. Oh, Filipino would be nice. Oh, deserve, sabi ni RH. Oh, ito naman, please no. Oh. Maraming please no din. Oh, sabi naman dito ni Odyssey, Filipinos are top 5 humans. Oh, 'di ba? So, hindi natin alam kung mangyayari 'to, mga idol, pero nasa history yan pag nangyari yan, mga lodi. 'Di ba? Sobrang solid niyan. Pero sa ngayon, medyo naunahan siya ni Pietro Parolin. At ngayon ko lang din nalaman na pagboboto ka pala dito may bayad, mga idol. Ayan, 24 ano bang to? Euro? Ano bang currency to? Dito. Hindi ko alam. Siyempre, hindi tayo magbabayad. Titignan lang natin. Di ba? So, ayan. Pwede ka pala dito. Kaya lang wala kasi akong account dyan mga lodi sa Polymarket Baka sabihin nyo, iboto mo naman si Kaya lang wala pa akong account dyan. And ngayon ko lang binisita tong Polymarket site. Di ba? So, hintayin na lang natin. Tsaka sa tingin ko naman, hindi naman dyan babati sa Polymarket. Although sikat yung Polymarket, mga idol. Sa tingin ko naman hindi dyan babasi yung mga tao sa Vatican, no? Para palitan yung kumbaga dyan babase kung sino yung susunod na Pope, di ba? Grabe, sobrang init sa labas. Tapos pag uwi ko, magkakape pa ako. Grabe, this. No? So, ayan. So, ngayon, ito naman tayo, mga lodi, in other news. Sa mga trending news muna tayo, mga idol. Ito in other news. Although, gusto ko nalang banggitin to. Kasi shoutout nga pala kay Melody C, yung nagpasa sa atin nito para sa for awareness purposes. So, nakalagay dito, the US Federal Reserve has reportedly proposed taking control of XRP and Ripple, including restricting retail investor for purchasing XRP as part of plan to replace the current financial system. So parang pagbabawalan daw na bumili na yung mga tao ng XRP. Mga idol, lalo na yung mga retailers, mga lodi, no? So ito yung reason dati, ito yung naisip ko rin to dati na baka gawin nila kung bakit bumili akong Trezor, natatandaan niyo yun. So sinabi ko na, naku, baka may mangyari talaga. Kaya ilagay nyo yung XRP nyo sa Trezor, ng cold wallet. Parang ito yung naisip kong pwedeng mangyari. Well, kung gagawin nila to, mga idol, lahat ng may mga Ripple ay mga XRP na retailer, naku, paldo yan. Kasi kaya gagawin nila yan, no? Kapag babawalan nila yan, para sila na lang yung may hawak ng XRP at papataasin nila yung price ng XRP. No? Kung mangyari yan, napakalupit niyan sa ating merong mga XRP ngayon. Baka nga maging $10,000 isang XRP kung sakali. Pero, sa tingin ko is hindi yun gagawin, mga lodi. At itong post na to is parang fake news, no? This is not true, Paulsen all the way. Don't believe this statement. So, black na. So, marami. Ito, pinakita ko lang sa inyo, mga idol, para maging aware kayo. Kasi mamaya, pag nabasa niyo yung ganitong news, maging basihan nyo para bumili o magbenta ng XRP. 'Di ba? So, mas maganda aware kayo sa mga ganitong news. O ito, fake news to. Hindi po totoo 'yan. Although malupit at maganda yung mangyayari sa XRP, no? Sa Ripple, hindi naman itong news na to is hindi to totoo. Ganun. Merong ibang mas magandang mangyayari, mga idol, no? So, ayan, fake news 'yan, Pero ito legit to, sinabi ni Trump. Sa kanyang interview. Natawa nga ako dyan. President Trump says Fed Chair Jerome Powell is a major loser. Mga idol, no? So, grabe naman si Trump magsalita, mga lods. Parang gusto niya na talagang tanggalin si Jerome Powell sa kanyang kinauupuan. Mga lods, no? So, sino kaya ang papalit? Ang tanong. At sa tingin niyo ba magkakaroon pa ng Federal Reserve o tatanggalin na rin niya? Ayun yung mga gusto nilang tanggalin kasi, mga idol, Fed at yung RIS, no? IRS pala. Ayun yung gusto nilang tanggalin. Ito, matindi tong news na to.
Hindi ko alam kung karma to o ano eh. Sabi dito, a whale sold 2056 Ethereum worth 3.27 million at $1,591 and also open a 10x leverage short position on Ethereum. So isipin nyo, binenta niya lahat ng Ethereum niya, o hindi ko alam kung lahat pala, pero nagbenta siya ng Ethereum na worth 3 million plus, no? Tapos nag-short siya. Sinort niya yung Ethereum. Eh, ano ba nangyari sa Ethereum, mga idol? Di ba nag-pump? O, yan, 12%. 12% yung pinump ng Ethereum. O, ano nangyari sa kanya ngayon? Di ba? Pinagsisihan niya. Una, binenta niya baka dito niya binenta yon. Tapos, nag-short pa siya. Ano, inisip niya, bababa. And then, tumaas. O, laglag. Laglag yung whale na yon, mga idol. Di ba? O. So, sa akin, hindi kasi malay nyo yung insider. Siyempre, kapag mga ganyang whale kasi mga lodi, merong mga hindi natin sure kung meron silang mga alam na news na pwedeng dumating na hindi natin nalalaman, 'di ba? O ngayon, yan, talo yan. Talo siya diyan, mga lodi. 'Di ba? Kasi kahapon yan eh. Kahapon tumaas kagabi, 'di ba? O GG, liquidated. Wala pang update doon, so i-update natin 'yon. Crypto giant Circle, BitGo, Coinbase, and Pasos are looking to apply for banks charters licenses to offer deposit and loan services just like regular banks, no? So nakikita nyo to yung Circle, BitGo, Coinbase, nakikita nyo yan mga lodi, parang gusto dito sa tingin ko medyo tagilid yung kinakabahan na yung mga bangko. No, nako, mukhang unti-unti na tayong pinapalitan ng mga crypto exchanges o yung mga crypto company. 'Di ba? Sila na yung mga mangunguna, mawawala na yung mga bangko. Mukhang totoo yung yung sinabi dahil sige na ko ba napanood yun. Darating yung panahon na yung mga bangko magiging na lang, tourist spot. Wala na daw. Palit na lang kasi magiging crypto na, babaguhin na talaga yung financial system natin. This move comes as Congress progresses with stablecoin legislation requiring issuers to be federally chartered or licensed. WSJ reports, mga idol, no? So ito, napakalaking parang advancement niyan, mga idol, kung sakaling mangyari yan, at napaka-goods niyan sa crypto world, no? Kasi isipin niyo, magpapasa na ng yung Genius Act, 'di ba, yung sa stablecoin. 'Di ba? Tapos maglalabas pa yung lalabas pa yung law, mga idol. So unti-unti na talaga ngayong 2025, mga idol, talaga. Grabe. So dapat ready kayo sa mga mangyayari. At ito, sabi dito, April 22, 2025, statement released by Rodney Hood, acting comptroller of the currency, no? National banks and federal savings associations are well positioned to support crypto asset activities promoting the federally regulated banking sector. Using stable coins for payment activities is now legally permissible, no? Siyempre, yung RLUSD and XRP are now legally authorized for use by US federal institution, mga idol, no? So alam nyo, sa lahat ng mga news na nangyayari ngayon, okay lang, ano talaga yan, positive yan sa buong crypto world. Lahat ng mga coins maapektuhan, Bitcoin, Ethereum, Solana, lahat yan, Cardano, XRP. So, good news kasi to lahat pagdating sa crypto. Pero pansinin nyo, yung mga news na to, mga idol, kung sino yung talagang makikinabang, yung kumbagang tatamaan ng good news, no? Ako, isa lang nakikita ko sa mga ganitong news, ang tatamaan talaga yung XRP tsaka yung RLUSD na stablecoin, no, mga idol. Grabe yan. So ito na. Umupo na po, no? New SecGov Chair Paul Atkins says he will work to protect investors from fraud, keep politics out of securities laws, and provide a firm regulatory foundation for digital assets. He says the SEC will work to ensure that the US
is the best and most secure place in the world to invest and do business. Atkins mentioned Sexcat Vincent, yung ating like ko na ano to puro positive din yung mga sinasabi nito mga Lodi, yung ating Secretary of Treasury, administered the oath in his second swearing in ceremony today. So ito yun mga Lodi, no, nung sinabi ni, kumbaga may event sa Malacanang, hindi sa White House, no, at yun doon na nanumpa si Atkins mga Lodi. Tandaan nyo, maraming interview si Paul Atkins na nung may kaso pa yung sex sa Ripple, talagang pabor na pabor siya sa Ripple nun nung ini-interview siya mga Lods. Intindi nun, no? Ito naman, we're excited to announce that Coinbase Derivatives has filed with the CFTC to sell security XRP futures, bringing a regulated, capital-efficient way to gain exposure to one of the most liquid digital asset, no? We anticipated the contract going live on April 2021. So kahapon to mga Lodi, meron ng XRP futures sa Coinbase. Alam niyo na yan, ginagamit natin yan mga idol. Uy grabe, uy grabe, uy grabe. Anong nangyari? Nawala kasing guhit, taragis talaga. Wait lang nabura ko kabit ko lang. Nakulit ka. Lumabas na siya Dito kasi talaga nakatapat yan Ito. Na-break niya na. Uy! Yehey! Yehey! Sana mamayang mga alas 12 ng gabi, pag nasa ibabaw pa rin to ng etong guhit na to, break na yan mga Lods, no? At ito, Ripple director confirms XRP Ledger will power post-trade infrastructure for all Hidden Road prime brokerage services mga idol, no? At ito rin, Ripple Senior VP Eric Van Miltenberg noted that Ripple is setting itself up as an alternative to SWIFT. Ito kasi mga idol, medyo magulo kasi yung sa SWIFT, di ko alam kasi partner sila niyan. Marami nang sasabi papalitan ng Ripple yung SWIFT, yung iba naman sinasabi partner sila, hindi sila maglalaban. Magtutulungan sila kumbaga. So ito naman alternative to SWIFT agad yung binitaw. Pero isa lang ang sigurado diyan mga idol, konektado na yung Ripple diyan sa SWIFT at magkakaroon na yan ng may mga matinding pangyayari na diyan. Natandaan niyo tong sinabi dito ni Patrick B. Mga Lodi, pakinggan nyo lang to. Processes $5 trillion daily, or 1.25 quadrillion annually. If you didn't know what that was, quadrillion annually, SWIFT. If XRP captures 5 to 10% of volume, let's just say 10% of volume, $125 trillion annually. The demand for XRP, by the way, it could be any of these other technologies we're talking about. Analysts estimate that a $10 trillion market cap could push XRP's price to $100 per token with full replacement potentially driving it up. Processes 5 trillion. Kapag full potential na mga idol, kasi kung 10% lang ng SWIFT yung pwedeng trabahuin ng $100 per Ripple, token. $100 per token. Pero kung iti-take over na nila, with abot full ng replacement $1,000 4 digits. So saan ito mga Lodi, labas pa dyan yung halimbawa, labas pa dyan yung epekto ng ETF, labas pa dyan yung epekto ng kumbaga ng alt season. So marami pang pwedeng mangyari, pero itong mga to is medyo sa ngayon is mga haka-haka lang natin to. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. At yung sa SWIFT at sa Ripple, sa tingin ko mas maganda kung talagang magpa-partner na lang sila mga Lods, no? Pero syempre, kasi pag sinabi kong palitan, parang hindi ako sure kung parang napaka-imposible kasing mangyaring palitan ng Ripple yung SWIFT. Parang mas may sense pa kung gagamitin ng SWIFT yung Ripple para maging advance yung technology nila. So magtutulungan sila, gagamitin ng SWIFT yung XRP, parang ganun, 'di ba? So ito na nga XRP update, huge bullish falling wedge with an even bigger bullish triangle covering the wicks. Ayan
We will break out soon and price will wick up to $5 and close around $3.85. So pwedeng mangyari to sa mga analyst, mga lodi, no? April, oh. Sabi niya rito, kasi sabi dito ni Marquis Mateo, roughly by when? Possibly this week, sabi niya. Possible this week. Sabi naman ni Crypto Bull, follow na nga na si Crypto Bull. Sabi niya rito, usually, XRP has long consolidation phase and past explosive breakout, perhaps by end of April. So mga lodi, nasa 23 na tayo ngayon, mga lod. So isang linggo na lang, pwede nang mangyari tong sinasabi niya, no? Pero siya yung may sabi niya, na. Ito naman, listen to this, XRP holders. She said she is on term XRP, the flow of money to XRP. At team pala. She's on team of XRP. The flow of money to XRP and XRP Ledger is going to bypass the 1.8 trillion easily, as the leaders knew it, no? Alam daw ng mga leaders yan. Amazon and Walmart, the two largest retailers, were onboarded by the top DeFi token on the XRP Ledger CTF token. So ito, pakinggan natin to si Madam. Napakayaman daw nito ni Madam, mga idol, no? Pakinggan natin, ha. And yes, it is my name on the lower left-hand side of U.S. money. So out of the approximately $2 trillion of U.S. currency in circulation worldwide, my name is approximately on 1.8 trillion. So I can honestly say that no one Dali lang, ha. Yung sinabi niya ba, yung pangalan niya nasa pera? Pakinggan niyo. And yes, it is my name on the lower left-hand side of U.S. money. So out of the approximately $2 trillion of U.S. currency in circulation worldwide, my name is approximately on 1.8 trillion. So I can honestly say that no one has made more money than I have. I am also on the board of Ripple, which is XRP, cryptocurrency. But I want to make something very, very clear. Blockchain is here to stay. The train has left the station. You're going to hear me quoted about that all the time. As far as I'm concerned, whether it's fractional real estate, whether it's art, whether it's NFTs, blockchain is not going away. So the question is, how do we take advantage of this? Pag-invest ka sa XRP, ganun lang yun. Sipin nyo mga idol, yung mga member ng mga nasa team ng XRP, hindi basta-bastang mga tao. 'Di ba? Isipin nyo, nasa yung pangalan niya, nasa pera. Siya si Rosie Rios. Yan yung sinabi niya, 'di ba? Oh, grabe yun, Isipin nyo, ka-team ng Ripple yung nila Brad Garlinghouse tong mga to. Anong plano nila? Siyempre, mayroong mga plano yung mga yan. Mga idol, dapat kasali tayo, huwag tayo papauli. Ito naman, malupit to si Master. Ano ba yung pangalan ni Master sa may master nila sa karate, sa Cobra Kai? Yung master ni Danny. Hindi, yun matanda na, yung nagtuturo ng karate. Si Mr. Miyagi, ayan, si Mr. Miyagi. Si Mr. Miyagi nandito, may sasabihin. No? Si Jim Richards, kilala po yan, search nyo yung pangalan niya. Si Jim Richards says, Trump plans to unlock a 150 trillion trust fund hidden for 161 years. Grabe to. The wealth transfer no one's talking about won't be televised. It's moving quietly into digital assets, commodities, and emerging markets. Emerging markets tayo dyan, mga lodi. Tayo mag-emerge ngayon, crypto. Only a few are positioned. So, XRP, mga idol, tingnan natin kung ano sasabihin ni Mr. Miyagi. In 1873, Congress quietly established something I call a secret trust for the American people. And for more than a century, this fund has quietly grown, untouched, into a $150 trillion fortune. That's enough to pay off our entire national debt 4 times over. If you divided it by the number of households in the U.S., it would be enough to turn every American family into a millionaire. Grabe yung pera niyo, no? If you divide that to household, no, every household, pwede maging 1 millionaires lahat ng mga Americans. That's enough to pay off our entire national debt 4 times over. If you divided it by the number of households in the U.S.,
It would be enough to turn every American family into a millionaire. Now, this trust should have enriched generations of Americans. That was its intended purpose. Instead, for more than a century, it's remained sealed off from the public. But that's all about to change. Thanks to President Trump. You see, for the first time in more than 40 years, the president has the authority to release this secret trust. It's all thanks to a 2024 Supreme Court ruling. That ruling had paved the way for President Trump to unleash this $150 trillion wealth reserve, and he has clearly stated his intentions to do so. Look, if you understand what's coming next, and you take the proper steps today, you could watch your net worth soar in the coming years. In Grabe yun mga idol, no? So babaha pala ng kaperahan eh. Babaha daw ng kaperahan mga lod, sana all, no? Grabe. So meron daw isang batas, no, na sa law na ipasa na pwedeng gamitin ni Donald Trump, ni President Trump, etong 150 trillion. Pwede niya nang gamitin. So saan niya gagamitin yan mga lodi? So sabi nga dito, digital assets, commodities, and emerging markets, mga lodi. So, ito rin, digital assets pala, oh. So, ayun bahala, mga idol, ha. Itong mga ganitong news is parang, kung papakinggan natin, di totoo yan, ano yan. Tapos bigla ka na lang ganyan din yung nangyari ng mga nakaraang bull market, mga lodi, nung napanood ko yung mga history nila. Yung mga parang wala na, parang hindi totoo. Tapos totoo pala, mga lodi. Yung mga nag-doubt, ayun yung mga naiiwan. So tayo, matagal na tayo naka-hold, inihintay lang natin yung euphoria at syempre meron tayong strategy, sabi nga natin, kahit anong mangyari in this day, between this day and between dun sa may ating target date, is wala tayong gagawing kahit ano. No? So dun na tayo kikilos kapag andun na yung date natin. At kung nakikita na natin yung mga ganito, parang alam nyo, naiinip na talaga ako mga lods. Parang kung kailang mas malapit na yung inaasahan mo, parang doon mas nakakainip. Kasi parang, tagal, ngayon na yun, next time yun ha. Ngayon lapit na. Kumbaga, mas nakakainip eh. Mga idol, sa totoo lang eh. Sinabi ko nga kay boss yun eh. Sabi ko, boss, kung kailang mas malapit na, no? Parang sobrang nakakainip na. Sana pumutok na yung market. Ayun yung nasa isip ko eh, mga idol eh. Tapos eto, napakaganda nito. Mga lodi ulit, no? XRP is the coin with the most utility, sabi ng Bloomberg. Mga idol Bitcoin is a store of value, hindi natin tinatanggihan at talagang napakaganda ng Bitcoin pagdating sa ganyan. But XRP has a true use case. There's just no doubt about it, sabi ng Tikrium CEO. Ito yung bagong partner nila yan, no? Will XRP outperform BTC in 2025? Check natin. Basta pakinggan natin to si Idol. Ripple's a company of really professional people working really hard on this. That's why we... Alam nyo, yung mga sabi ko nga sa inyo, kung talaga nanonood kayo sa akin, like, pag may mga ini-interview ng mga matataas na tao tulad nito, no, CEO to, tapos meron pang isa, yung CEO din ng ganyan, tapos yung developers ng ganyan, tapos yung leader ng gantong company, pinakamataas sa gantong company, isa lang yung sinasabi nila pag nababanggit nila yung Ripple. Lahat ng tao sa Ripple, kundi genius is professional tulad nga nito. Pero madalas ko na naririnig kasi genius eh. Yung mga tao dyan parang so smart. So genius. Mga ganun yung mga ano nila, yung mga sinasabi ng mga leader na ng mga company, mga CEO na yun, mga developers na din yun, mga idol. Pero kung mag-react sila sa mga developers ng Ripple, talagang hinahangaan nila yung mga yun, mga idol. Tulad nito, si Sal, tingnan nyo. Ripple's a company of really professional people working really hard on this. That's why we chose XRP. We believe in XRP. We're not making a price prediction, but we do believe it's a coin that will have the most utility out there. It's a coin that have a most utility, mga idol. Out there. Bitcoin is a store of value. I agree with Mike McGlone, but I think that XRP has a true use case. There's just no doubt about it. And the Ripple team, from the interaction we've had with them, they're really professional. They act like investment bankers over there. They know what they're doing, and they will make this work. Ripple's a company Yung pinakamalupit na yun. Yung pinakahuli niya sinabi. They will make this work. They will make this work, mga idol. Na-excite na ako. Na-excite ako na naiinip sa pwedeng mangyari sa Ripple at sa XRP. Mga idol, no? So, ayan. Ito na yung news natin, mga lodi, na sinasabi ko,
no? Dito yun. Saan yun? Ito pala, sorry. Napunta kay Trillanes, ah. Ito pala, mga idol, no? Sabi kasi dito ni Bry Jarilla, nakita ko lang to, shoutout nga pala kay Rivera paggamit ako ng post mo, ah. Sabi niya dito, mga sir, pwede ba ipakita ang trading transaction sa SEX o yung CEX as proof dahil na-freeze account namin sa Land Bank? 300,000 lang naman na transfer sa Land Bank, tas freeze agad, thanks, no? So ayan. So ayan na nga yung ano bang batas yun, AMLA ba yun? O yan yung AMLA. Doon ka dyan pumapasok yung AMLA, eh. Pero sabi kasi dito ni Rivera, share ko lang ang nabasa ko para alam ng lahat. Kapag kumita kayo sa crypto, huwag isang bagsakan para hindi ma-freeze ang account nyo sa anumang bank. O anumang bank siguro yan. No? So, eto, anong masasabi nyo dito mga idol? Kasi sabi ko nga tayo, wala pa tayo sa ganitong panahon eh, yung mag-out kasi wala pa nga eh. Hindi pa nga lumilipad yung market, eh, di ba? Pag lumipad yung market, siguro darating na ito rin yung poproblemahin natin. No? Kung maglalabas tayo ng asset, paano yung gagawin natin dito? So, sana meron kayong mga ideas, mga idol, lalo na yung baka may kilala kayong mga nagtatrabaho sa bangko, ganyan. Halimbawa, pwede natin silang tanungin kung ano yung masabi nila, kung pwede ba yung from crypto exchanges to bank account, or pwede ba yung cold wallet to bank account, ganun, no? So, at pag nilabas, pag pinasa mo ba agad sa bank account mo yung malaking pera, eh, mapiprease ba yun? Kasi syempre, isipin nila, saan galing yan? Ano ba yan? Ano ba yung pera na yan? Ba't ang laki niyan? Ba't i-withdrawin mo agad? Kahapon, walang laman yung bank account mo, ha? Tapos yan, may milyon ka na. Saan galing yan? Diba? Parang ganun. Sabi dito, auto-freeze talaga yan. Dapat, paunti-unti lang. So, naisip na namin yung dati na gagamit kami ng maraming GCash or something, or gagawa kami ng mga iba't ibang bank account sa iba't ibang bangko, tapos paunti-unti lang. Parang ganun. Pero kasi nga, dahil nga wala pa naman tayo sa ganung sitwasyon, hindi pa namin masyadong siniseryoso, parang naiisip pa lang namin na ganun, no? Eh ngayon, nakita tayo ng ganitong news, no? Hindi naman sa pero thank you sa kanya kasi syempre, nalaman natin na nagpiprease pala pagkagawa. Actually, hindi ko talaga alam yun eh. So, yun, nagpiprease pala pag bigla. Tignan nyo, 300k lang yung tapos pinrease. Diba? So, paano pa kapag pag nag-$100 yung XRP? Okay, nag-$100 yung Doge ni Idol, tsaka yung BChain ni Idol, Oh, anong gagawin natin yan? So, ito lang iiwanan ko ngayon, mga Lods, no? Sana, mag-comment kayo kung ano sa tingin nyo yung mga pwedeng gawin natin pagdating sa mga ganitong issue. Kung sakali lang, na darating yung panahon na mag-take profit tayo, ano yung magandang gawin? Di ba? Siyempre, mas maganda kung meron time. Ako, magre-research din ako ngayon. No? Kasi ngayon ko lang nakita tong post na to. Sakto nga eh. Sabi ko, isasama ko sa post ko eh. Para malaman ng mga nanonood sa atin kung anong mga dapat gawin. Di ba? So, ayan mga idol, no? Anong magandang title ko ngayon? Everyday, pinoproblema ko yung title ko eh. Anong dapat gawin ni Bry? Hindi, mamaya lang. Yan ang isipin ko. No, so ito nga 'yon, yung AMLA, no? Ano sabi na dito? Ayan, no. May nagsabi dito, sa GCash muna bago transfer sa bank. No? Sabi dito, sa AMLA yan, need nyo bigay proof ng transaction sa CSX para alam nilang legit yung transfer. Pwede pala yun. Paano ano yun, no? Yung proof, paano yung transaction mismo sa crypto exchange? Maryland ba? Anti-money laundering. Tapos, naka-hold sa Land Bank pero may Union at BPI pa naman. Nilagay kasi ng asawa ko freelancer sa Land Bank. Nung tinanong siya ngayon, hinahanap nila yung transaction na yun. So, ganun pala, no? Mas maganda talaga, no? Pwede rin tumanggap ng, tumanggap ng crypto yung lahat ng, pwede mong bilahan, no?
Okay naman yung GCash kung tutuusin eh. Kaya lang, ang pangit lang sa GCash kasi may limit. 'Di ba? May limit siya na hanggang dito lang, hanggang ano ba yung limit ng sa atin, boss? 100k? 300? Sa isang buwan? Di ba? So may limit kasi pagdating sa GCash, pero sa akin okay naman yung GCash. Ayun lang yung pangit sa kanya, meron siyang limit, no? So kahit sa bangko, no? Yung incoming tsaka outflow. Ayun. So, ayun, problema pala natin to mga idol. So, anong masabi nyo dito mga Lodi? No? So, comment nyo ha. So, ayun lang yung update natin ngayon mga Lodi. Sana nagustuhan nyo, na-enjoy nyo. Sensya na, medyo busy tayo. Talaga ngayon mga idol Tapos bukas, may lakad pa kami. So, ayun na lang. Kita-kits tayo bukas mga idol kung sakaling maaga kami umuwi. No, pipilitin nating mag-upload siguro, baka mga gabi na ako makapag-upload bukas. Pero yun lang, kita-kits, maraming salamat. Sana na-enjoy nyo. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to me or maybe Clovis TV and subscribe to Jablo. Bye.